Palang araw, kaibigan. Kung hawak kong Bible, o amen. Biblia ng mga pastor. O, aking gamit. Alam niyo po, nangyayari ngayon sa social media. Yung isang vlogger ng Iglesia ni Cristo, isang ano po, ang sinasabi niya, si Jesus daw, hindi tunay na Diyos. Isang vlogger Pero nung araw po, nagpost sa vlogger na yon, wala siyang may sagot Kasi wala naman talaga siyang may sasagot mula sa Biblia. Para kontrahin yung sulat ko, yung post ko, na galing din sa Biblia. Ngayon, ito naman lumalabas kayo sa social media. Ibang grupo naman to. Ang sabi niya, ang tunay na salin ng Biblia ay yung salin ni George Lamsa. Ibig sabihin, nilahat na niyang Biblia. Kasi po, doon sa salin ni George Lamsa, doon po nila kinukuha yung Iglesia ni Cristo. Yung word na Church of Christ sa wikang Tagalog, Iglesia ni Cristo. Ito namang isang sa social media din na kung saan sinasabi niya si Jesus daw mababa ng konti sa anghel. Kasi nga daw po si Jesus ay likas na kalagayan tao. Yun ang kanilang batayan. Kaya mas mataas daw yung anghel sa kanya. Talagang tuluyan na pong binulag ni Satanas ang mga ministro ni Patay na Manalo. Isipin nyo, ang ginabatikos nila ay walang iba kundi si Jesus. Sa kagustuhan nilang wala kasi ang doktrina nila na pinasimulan ni Patay na Yuma Felix Manalo at yung kanyang anak na patay na at yung kanyang apo naman Ibi ang pagtawagin nila. Ang doktrina nila, tao si Jesus, kailanman hindi naging Diyos. Wala, hindi na mabubura yun Kasi pagka binaligtad nila sitwasyon, magugulo sila. Kaya lahat ng talata sa Biblia, kailangan pilipitin nila para tibagin nila ang aral patungkol sa Panginoong Yesu-Kristo. Ngayon, bago tayo papalaot, kung inyong napasin tatlo yung binanggit ko, nasa social media yan. Ginagamit din nila ang social media para palawagin pa ang kanilang panloloko sa mga tao. Ang naloloko lang naman nila, yung membro nila. Ang lagi sinasabi ng membro, magsuri kayo. Wala naman sila Minsan may sumagot sa akin Sabi ko sa kanya, patunayan ko raw na tunay na Diyos si Jesus. Ngayon, inahamon kita ako, tinatanggap ko yung amon mo. Pag napatunayan kung tunay na Diyos si Jesus, ipopost mo ba ang aral
ng yung kinabibilangang Iglesia ni Cristo kay patay na Felix Manalo. Sasabihin mo, sa demonyo kayo. Ako magpopos ako galing sa Biblia. Samantaling ikaw, wala ka naman may popos ka, puro ka lang dada. Wala, tuluyan na siya nawala. Siguro sabi ng iba, huwag mo nang patulan yan. Bakit? Manganganib sila. Bakit? Ako nagpopos ako, biblikal. Nagbabasa ako, biblikal. Hindi ako ano dyan. Hindi ako natatakot. Oh. Bakit? Natatakutan mo ba dyan? Sabi ni Jesus, huwag kayo matakot sa tao buhay. Matakot kayo sa Diyos. Yan ang ginatatakutan ko, yung Diyos. Pero itong mga antikristo na ito, sabi pa ng isang antikristo nung araw, makita lang kita, tututukan kitang baril eh. Baka mabago ang tututukan daw akong baril. Pinapakita lang nila, talagang mamamatay tao sila. Yan ang sabi ni Soriano eh, sa kanyang mga demanda. At meron namang ebidensya si Soriano. Hindi ko siya kinakampihan ha. Meron pinapakita ng ebidensya si Soriano. At napublish din sa mga newspaper. Tututukan akong baril. Sabi ko sa kanya, sabihin mo lang yung address mo sa nakatira. Yayayan kita, meron kaming Christmas party. Lilibre kita sa pagkain. Huwag ka mag-alala, mabubusog ka ako. Bakit po? Wala silang Pasko eh. By the way, bago tayo papalawat, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, samahan mo kami sa aming pag-aaral sa pagkakataon na ito na nakasulat po sa Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Babasa tayo. Yung isa, ang sabi niya, hindi raw tunay na Diyos si Jesus. Ang lakas na loob, ano po? Di ba sa pangangalanan? Makikita nyo sa social media, yung balbasalado. Itong Iglesia ni Cristo. Balbasarado, pero fake lang yun. Kaya nang nag-post ako sa kanya, wala siyang may sagot eh. Babasahin na muna natin. Totoo nga bang hindi tunay na Diyos si Jesus ayon sa Biblia? Tingnan natin. Dito po sa unang 1, chapter 1, verse 1. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na sa simula pa ay siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 2. Nahayag ang buhay nito. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin at ipinangaral sa inyo. Ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. Pinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pagkikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. 4. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Yan. Dito pa lang dinidescribe na nila si Jesus. Nagbibigay buhay na walang hanggan. Siya yung salita. Yan. Na sabi ni Juan, siya na ang salitang nagbibigay buhay. Tinutukoy po si Jesus. Punta tayo dito sa pilit nilang ayan, nakikita niya. Pilit nilang sinisira ito. Unang 1:5-20. At lalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa
upang makita natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O ano si Jesus? Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yun daw salitang tunay na Diyos, ang tinutukoy daw dyan, ang Diyos Ama. Wala naman nakalagay ang tinutukoy dyan, ay Diyos Ama eh. Ang tinutukoy dyan ni Juan ay walang iba kundi si Jesus lamang. Yung binasa ko sa unang 1, 1, 2, 3, 4, ang tinutukoy si Jesus lang. Itong mga antikristo nito na alipores ni patay na may Felix Manalo, aba, pilit nilang pinipilipid dyan at tinutukoy dyan na buhay na walang hanggan dyan ay Diyos Ama. Wala naman nakalagay eh. May nakalagay ba? Wala. May narinig po ba kayo? Wala. Hindi ba talagang ano yan mga mandaraya? Mga kampo ni Satanas. Pilit nilang tinitibag ang sulat ni Juan. Palibasa, matagal nang patay si Juan, hindi po siya makasagot. Pero maliwanag ang nakasulat. Hindi na kailangan tibagin pa. Bakit? Napakaliwanag eh. Ulitin ko Meron ba kayong maririnig na ang tinutukoy dyan na Diyos, tunay na Diyos, ang Ama? Ito, basahin ko muli. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. O, sino tinutukoy? Anak ng Diyos. Sinong anak ng Diyos? Anong sabi ni Juan? Yung aming nakita at narinig at nahawakan. Ibinabalita namin sa inyo. Sino binabalita nila? Walang iba kundi si Jesus. Kasi sugo, tunay na sugo ng Diyos itong si Juan. Yung patay na Felix Manalo, peking sugo yon. Sabi nila, sugo daw sa kawakasan huling araw. Hallelujah. Basahin niyo yung kanilang, alam niyo po, natatawa na naman ako. Nagkulong sa kwarto. 3 araw naghahanap ng senyales. Kasi nga, nabubulgar rin kanya kami. Kawalan ng katotohanan. Bandang uli, ala naman nakitang Kaya yung sumulat ng autobiography ni patay na Felix, at sinabi niya, wala naman nakita. Nasa libro po nila yan. The Doctrine of INC. Yan. Basahin ko. At nalalaman natin na parito ng anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kita niyo po, napakaliwanag. Maliwanag na nababasa ko. Ayan. Tandaan niyo po yan. Maliwanag na maliwanag po, no? Kaya yung vlogger ng Felix Manalong patay, yung balbas na peke, sa lang nakuha yun, sa Facebook lang. Kahit ako, nagkaroon din ako ng gano'n eh. Sinubukan ko. Nagkaroon din ako ng balbas. Kulay itim. Yan. Itapon na natin yan. Wala naman alam yun eh. Yung nagsasabing, ang nagsasabi doon sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang Bible ni George Lamsa. Pag kukunin nila yung salitang
Iglesia ni Cristo o Church of Christ, ang babasahin nila yung George Lamsa. Ang sabi ng vlogger na lang isa. Wag ko nang papangalanan. Nakikita nyo naman sa Facebook yun eh. Ayun. Ang sabi niya, ang tunay na salin ng Biblia ay George Lamsa. Sakyan natin yung gusto ng baliw na yan. Hoy! Antikristo! Basahin mo ngayon Roma 9:5 ng George Lamsa Translation. Anong sabi ni George Lamsa? Si Jesus ay Diyos. Yan. Ayaw nilang basahin niya. O dito, basahin ko rito. Pero kung meron kayong George Lamsa, basahin nyo po ron. Tsaka nyo gawin Tagalog. Iliwat na ninyo. Yan, mahilig sila sa liwat-liwat eh. Ito. Walang pinagkaiba dito po. Tingnan natin ang Tagalog ng Koymen. 9:5 ng Roma. Anong nakasulat? Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi at ang kataas-taasan Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Ayan. Tawag nila kay Jesus, kataas-taasan Diyos. Yung nakasulat sa Lamsa, iliwat mo sa Tagalog. Ang tinutukoy si Jesus ay Diyos. Ayon kay George Lamsa. Ayan. Meron po ba nakalagay dyan? Na? Sandali babasahin natin. Sa kanila rin, nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Siyempre, pinanganak po. Kaya naging tao si Jesus. Hindi siya tao. Naging tao, pinanganak ng tao, si Maria. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi doon sa 12 tribo ng Israel. Doon po nanggaling si Jesus. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Anong tawag kay Jesus? Kataas-taasang Diyos. Kaya kung minsan po, hindi nila binabasa sa wikang Tagalog yung Roma 9:5. Kung tatagalogin mo yung Roma, maliwanag si Jesus ay Diyos mula sa lahi ng Israel, sa tribo ng mga Israelita. Ano pa yung isa? Yung sinasabi, matahas ng kaunti ay mababa ng kaunti si Jesus kaysa sa mga anghel. Kasi nga daw po, ang likas ng kalagayan ay taho. Naturalmente, ang anghel po, espiritu. At si Jesus, kung tao siya, di natural mataas talaga ang anghel. Pero hindi nga po tao si Jesus eh. Tignan natin, sino lumikha sa mga anghel? Sino lumikha? Kaya ginagawa nilang mataas ang anghel, lalabas mataas si Felix Manalo na patay. Bakit?
doon sa Pahayag chapter 7, isa si ang inangkin ni patay na Felix Manalo, siya yung umakyat sa sikatan ng araw. Anghel po yung nakalagay doon, ha. Ang anghel ay anghel. Ang tao ay tao. Walang anghel na naging tao. Walang tao na naging anghel. Tandaan mo yan. Kayong mga kulto, Antikristo. Oh. Ang mga anghel espiritu sila. Hindi sila tao. Basahin natin, ha. Sa 1:1. Nang pasimula ay naroon ng salita. Ito yung salita sinasabi ni Juan. Doon sa unang 1, chapter 1, verse 1, 2, 3, 4. Nang pasimula naroon ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Oh. Yung salita at ang Diyos magkasama, dalawa. At yung salita ay Diyos. Itong mga alipor, si patay na Felix Manalo, at sabi nila, di dalawa ang Diyos. Pamimiloso po yan. Iba ang Diyos, iba po yung anak. Anak ng Diyos yung Jesus Kristo. Diyos. Sa pasimulay kasama na ng Diyos ang salita. Wala pa pong nilikha ang lahat. Kasama na po ng Diyos ang kanyang anak. Magkasama sila. Nasa ng Ama. Sabi ni Jesus, Mateo 6:9, Ama namin Diyos, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Nasa langit? Di natural, magama sila, di pareho silang nasa langit. Bakit? Galing po sa langit si Jesus, Hindi galing sa lupa. Dadagdagan natin. Ano po nakalagay? Juan 6:38. Sabi ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit. Saan nagmula si Jesus? Langit. Hoy, mga kulto, Antikristo, makinig kayo. Anong sabi ni Jesus? Bumaba ako mula sa langit. Sinabi ba ni Jesus galing sa lupa? Ayan, nakaturo ang kamay ko yung binabasa ko. Pagkatapos sasabihin yung tao yan, meron bang tao sa langit? Ito pa. Verse 13 ng 1. Wala pang sino mang umakyat sa langit, sabi ni Jesus. Sinong umakyat sa langit? Sino? Tuloy. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Ano sabi ni Jesus? Ako'y bumaba mula saan? Langit. Bumaba at umakyat. Ito pa. Gawa, 1. Ano nakalagay?
1:6. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? 7. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, verse 9 pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat siya. Saan? Langit! Ito yung sinasabing walang umakyat sa langit, kundi yung bumaba sa langit. Maliwanag naman ang sabi ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit. Kaya siya rin ang umakyat. Kita nyo po So maliwanag po ang nakalagay sa kasulatan sa verse 9. Ulitin ko. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. So maliwanag po umakyat sa langit. Ang pinupunto natin doon, hindi po siya galing sa lupa. Kasi ang tao po ang galing sa lupa. Nilikha sa lupa. Sa Genesis 2:7. Nilalang, basahin ko nga po Pero wala pong mababasa sa Biblia na si Jesus nilalang sa lupa. Kahit si Felix Manalong patay, wala siyang sinabing si Jesus ay nilalang mula sa lupa. Ewan ko ba kung saan nila nakuha yan? Na kung may pilit ang gusto nila. Mga antikristo sila. Ito po, 2:7 ng Genesis. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningaan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Sang alabok, yung alabok ng lupa. Doon ginawa yung tao, lalaki, babae. Baka maging pilosopo kayo, wala namang Eva ron. Tama, walang Eva, pero saan galing si Eva? Hindi ba tadyang ni Adan? Saan galing si Adan? Di ba sa lupa? Ang sabi ng Diyos na magkasala sila, diyan ka galing sa lupa ka babalik. Kaya yung tatlong vlogger na yon, kinukondisyon nila ang mga isip ng tao. Yung mga kapatiran nila, ang yayabang kung makapag-post. Pero kapag nag-post ka naman sa kanila, ang isasagot nila, magsuri po kayo. At ay magawa. Bakit? Wala nga sila may sasagot Hindi kasi sila nagpo-post ng biblikal. Hindi nga sila pinagbabasa ng Biblia Nakikita ko sila pupunta ng kapilya, dala himnaryo. Yung kanta. Hindi Biblia. Ang pinamimigay naman yung kanilang magazine. Pasugo. Ang binabasa pasugo, hindi Biblia. Ang nakikita ko naman sa iba. Sa kalsada. Kaya yung nagsasabi yung tatlo na yan mataas daw ang anghel kaysa kay Jesus kasi nga daw likas daw tao si Jesus.
itong mga, ewan ko, masyado na silang nadali ni Satanas. At pinipilit pa nila ang masakit. Ewan. Tignan natin pa. Dito sa Colosas 1:15. Si Kristo larawan ng Diyos na di nakikita. Siyang panganay na anak. Ano si Jesus? Panganay. The one and only Son of God, the living God. Mateo 6, 16, 17, 18. Sabi ni Jesus sa kina Pedro, Pedro, at sa inyong mga apostol ko, sino ako para sa inyo? Sasagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sasagot ni Jesus, Pedro, pinagpala ka. Hindi sa iyo ipinahayag ng taong yan, kundi ang aking Ama nasa langit. Ang Diyos pa lang nagpahayag kay Pedro na si Yesu Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Amen! Napakaliwanag po. Tuloy natin yung Colosas. Siyang panganay na anak at pangunay sa lahat ng mga nilikha. Ito yung pilit nilang binabaloktot. Nilikha daw si Jesus. Anda ka lang. Ang tinutukoy na nilikha, yung lahat na nakikita mo, kaibigan, nilikha yan, pati yung kapwa mo. Pero si Jesus, wala kang makikita talata na si Jesus sinasabi na si Jesus ay nilikha. Anak nga ng Diyos Nilikha ba yan? Ikaw nanonood ng video ito, yung tatay nanay mo, nilikha ka ba? Hindi, anak ka Tao sila, tao ka. Diyos ay Diyos sa langit. Ang kanyang anak si Jesus ay Diyos, hindi tao. Pag sinabi mong tao, si Jesus, ipilit mo, lalabas tao din ng Diyos. Entiende? Tuloy. 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, sino yung niya? Si Jesus. Ay nilikha ang lahat ng nasa langit. Tagasan ng mga hangel. Langit. Sino lumikha? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagkatapos sasabihin mo ngayon, oy, kulto, na nagsasabing mataas ang anghel, yung nasa langit, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi kasama si Jesus sa mga nilikha. Hoy, gising! Sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari at pamamahala at pamumuno, ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Napakaliwanag. Yung tatlong nakikita ko ngayon sa social media, wala kayo. Malabnaw ang aral niyo. Kawawa naman kayo. Siguro pinag-aral kayo ng inyong mga magulang. Pagkatapos, inuto naman kayo ng patay na Felix Manang. O nagpauto naman kayo. At ngayon, pinagmamalaki nyo pa yung pagkauto nyo. Kung nagbabasa kayo, nagbabasa rin ako. Kung tutol kayo, tumutol kayo, yung nakasulat din sa Biblia, ang pagtutol nyo. Anong sabi ng Diyos sinabi ni Jesus kay Pedro? Pedro, hindi pinahayag sa iyo ng sino man tao yan. Ang aking amang na nasa langit ang nagpahayag sa iyo yan. Sino ako? Ikaw po ang anak ng Diyos na po. Amen!
Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras pong ito. Napakaliwanag po ang araw. Walang kaduda-duda. Walang labis, walang kulang. Dakilang Diyos, yung mga nanonood ng video ito, kung sila man ay naliligaw, baguhin mo po sila. Kung sila man may kabigatan sa buhay, yung paghahanap. Kung merong mga sakit, yung pagaling. Salamat po. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. In Christ alone. Kaibigan, like. Ano pa? Share ng share. Share ng share. Kayo naman mga na-sharean, mag-share din po kayo sa iba. Malay ninyo. I-share ninyo kung meron kayong mga kaibigan na tagasunod ni patay na Felix Manalo. Wala po tayong personalan. Yung nakikita ko sa social media, siya lang ang aking sinasagot. Siya lang ating sinasagot. Po. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa programa Ang Totohong o ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan ayon sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po. God is good all the time. All the time, God is good. Amen.